Hi guys, good morning. So ito na yung hinihintay natin. 2025 unang taon ng Big Bazaar dito. So ngayon nandito tayo sa Hansen Department Store. Dito ako ngayon sa 11th floor guys. At limitado lang ito dito ha dahil sa March 11 to 16 lang ang Big Bazaar nila dito. Yung mga pre-love na luxury items guys, nandito lahat ha. Punta na kayo. So klaruhin ko lang guys yung location natin sa Umeda, Osaka, Japan. Dito sa Hansen Department Store. Search nyo na lang dahil madali lang naman ito hanapin dito sa Umeda, Osaka, Japan. So ang dami talagang tao. Every time nagbubukas sila ng mga ganito. Dahil wala tong tax guys kaya medyo nakakamura. Yung mga ganitong okasyon guys, 2 beses ito sa isang taon. March at saka September. Yan. Abang-abang na lang kayo sa September ulit. This 2025. So, ditong area na to, mahahawakan natin yung mga luxury items, guys. Malaki rin dito guys. Marami rin siya ditong mga items na magaganda at mukhang mga bago pa talaga. In fairness, napakalaking area na dito, guys. Mas malawak pa. Kaso nga lang sa loob na kasalamin at hindi mo mahawakan dahil sulit naman ang mga presyo din mamahalin dahil yung iba talaga mga bago pa. Nandoon yung mga Hermes, mga talagang mga bagong style, kaya siguro ganun kamahal. Mga Chanel, yung mga kilalang brand, at may mga jewelries rin doon guys. Ang gaganda talaga. Kung gadi yung mga jewelries doon dahil mga million din ang presyo. Mga Rolex din sila. Lahat ng mga kilalang brand nandoon talaga guys. Kaya mahirap din tayo kumuha ng kamera. Hindi yung video guys na nakakahiya din. Masosyal din mga tao dun sa loob. Medyo ako ang hirap mag voice over na bulol-bulol na ako dito. So guys, itong area na to, mga puro Louis Vuitton. Hindi naman gaano organized dahil kahit anong corner nandoon ang Louis Vuitton guys. Ang dami rin kasing tao pag Louis Vuitton. Famous yata ang Louis Vuitton eh. So nandyan yung mga presyo sa screen kaya nabahalang humusga. At wala itong tax guys, kaya punta na kayo rito, char. At halata din talaga yung mga items na magaganda pa talaga. So may ebidensya naman, kumikinta pa sa mga kamera ko. Yung iba naman may konti lang. Mga flaws or watermark dahil pre-love nga ito. Pero karamihan talaga mukhang bago pa. So, ito naman isang Miu Miu. Hirap bigkasin. Anyway, mukhang bago pa talaga siya tingnan, lalo na sa personal. At mayroon din siyang pang sling bag. Kaya ang ganda ng quality nito, ang ganda pa ng kulay. So, tingnan nyo naman guys, yung puwet, mukhang hindi talaga nagagamit. Walang gas-gas. Perfect din to sa travel dahil mayroon siyang pang sling bag. Maganda talaga pag mag-travel ka, mayroong sling bag guys. Dahil hindi mo misplace yung mga bag kasi nakakalimutan mo. Malingat ka lang, wala. Ang laking problema na. Wow, mukhang bago pa talaga ito. Walang gasgas. Ang ganda pa ng kulay. At nagulat ako, isa pala itong Burberry. Wow, napakasimple. At ito naman isang Dior. Ito guys, medyo luma na pero pricey pa rin dahil Dior nga. Iba din talaga ang tatak ng Dior. At maliit lang siya guys. Sa bagay, pag mga luxury talaga, pag maliit na item, inspected na yan, napakamahal. Pansin na pansin talaga pag Jimmy Choo guys. In fairness naman, ito maganda pa, wala. Hindi mo siya mahalatang may gasgas dahil naaaliw ka si Star. So, chinek ko ng loob, may dust bag pa at malinis. Yung
Puwet din, maganda pa. At tama lang din yung laki. So parang mabigat konti. Siguro sa mga stars yan, sa mga ano niya, mga hardware. Perfect din yan guys, ang ganda. So, itong area naman to, puro LV din. Kasi lang puro siya mga vintage guys. Kaya medyo mabigat. At ang ganda pa rin niya guys. Wala siyang mga gasgas. Siguro naka-stack lang to sa bahay nila. At ito naman yung hinawakan ko, belt bag na LV. Ito naman isang demier. Ang daming belt bag guys, halos same lang yung presyo niya. Tingnan ko na yan lahat, so konti lang yung diferensya yung iba. In fairness naman yung quality niya, talagang kumikintab sa kamera ko at ang linis. At mukhang mga bago pa. So, dito naman yung mga Prada. Ito yung hinawakan ko, mukhang bago pa talaga. Ang ganda pa ng condition at marami dito guys. Mamimili ka lang, nahihilo na rin ako rito. So, itong area na to, puro naman Chanel. Wow, organized siya guys ha. Kasi isang isang hangiran, puro Chanel talaga. In fairness yung sa loob, oh guys, tingnan nyo naman, napakalinis. Kulay cream siya, maganda. At yung hawakan talaga niya, walang gasgas. At dito naman tayo sa kabila, Chanel din. Kulay itim naman siya. Ang ganda pa rin ang quality niya guys. Tingnan mo naman, kumikintab pa sa camera ko. Isa siyang handbag at tama lang din yung laki. So, type ko rin yung mga ganito dahil madali siyang dalhin. Dahil malambot. So, tingnan nyo naman ang loob. Napaka-perfect. Sobrang linis pa. Alam nyo guys, dito napakarami kasing tao. At yung mga tindira dito nila patient. Gaano ka-organized naman ito. Yung mga tao naman kalat ng kalat. I mean, hindi naman kinakalat. Nami-misplace kasi sa daming tao din. Alam nyo guys, bago ka makapasok dito, hindi ko nga lang siya kinuna ng video dahil nahihiya akong dami kasing tao. Sensitive din kasi yung ibang mga Haponesa pag kinunan mo, pag may nakaharap na kamera. Lang bago ka nakapasok dito, nakapila ka pa kasi. At pag nakapila ka na, may harang-harang pa niyan. Mga ilang tao mo napapasukin, tapos may susunod na naman ganun. Parang kontrolado rin nila yung mga tao. Wala lang, share ko lang guys. So, ito naman isang Fendi. At napansin ko ngayon, konti lang ang Fendi ha. Marami talagang LV kahit sa yung mga area ba. May mga LV pa nakasaag. Ano ba yung nakasaag sa Bisaya? Ayan, ay naligaw pala yan sa Tagalog. Guys, napakalaki nitong Gucci na to. Sulit naman, malinis pa rin. So, tingnan nyo naman itong Balenciaga na to. Napaka-espesyal, nakalagay pa sa plastic. Baka hindi ito Prila, bago pa dahil yung presyo rin niya bago. Char, mukha talagang bago pa talaga guys. Pricey din kasi. So cute naman talaga itong Gucci na to. Isa siyang sling bag. Halata talagang gamit na. Fairness naman guys, maganda pa rin dahil Gucci talaga ito guys. At tama lang din yung laki. Ang ganda, ang cute dahil malawak, malapad kasi yung weight niya. Kaya medyo may konti lang siyang gasgas. Ay, perfect na to. Sa halagang 10K mahigit. Mayroon ka ng Gucci.
Ito naman yung mga Salvatore Ferragamo guys. Yung ang ganda. Always siya guys. Mayroon siyang pang handbag at pang sling bag. Pag mayroon kang ganito, sosyalin ka rin eh. At kumikintab sa camera ko. Ang dami nila dyan. Halos lahat yung area na yan. Puro Salvatore yung taas. So, ito naman may isang Prada. Napakaliit ito sa personal. Ang maganda sa kanya, malambot yung ano niya, yung leather. Kaso medyo pricey kahit gamit na gamit. Tingnan nyo naman guys, isang dangkal lang. At ito rin isang handbag. Kahit saan ka tumingin, nandoon talaga ang mga LV, iba-ibang LV. Karamihan kasi dito sa labas, mga lumang style guys. Sa gusto naman ng mga bago or mga talagang ngayon na mga style na to, magaganda kasi yung mga bago guys at magaganda rin yung presyo. Doon naman sa loob, mahal ang pre-love pag mga bago guys. Ito may nakita akong Michael Kors at mukhang bago pa at kumikintabin sa camera ko. Tingnan nyo naman guys, oh, ang ganda pa ng mga hardware. Kahit nakatambak yan, ang tibay oh, hindi na yuyupi. At ito may handbag na Gucci. Maganda pa yung ano niya guys, yung quality niya. Yung leather solid pa, walang gasgas. Halagang 10K mahigit, may Gucci ka na rin. So dito naman banda ay mga LV na naman na Demier. So may nakita ako ditong isang LV na astig ito isang pack bag. Mukhang bago pa, kumikintab sa camera ko. Nagagamit ba ito? Ayuyupi na nga, isa katambak dito. Napakaganda yung quality niya dahil walang gasgas. Ito naman talaga ang bet ko at busugin na lang ang mata ko sa titingin. Maganda naman talaga itong Gucci na to. Napakasimple. Yung mga ganito talaga ang type ko guys. Tapos yung leather niya napaka-smooth, malambot lang. Yung pang-sling niya hindi malaki, yan ang type ko talaga. Simpleng-simple ang dating guys. Kaso nga lang medyo pricey pag mga ganito talaga. Itong pink din maganda. Isa din itong Gucci at saka may sling, pang-sling din siya maganda rin. Higit sa lahat yung leather niya malambot. Fairness naman, napakalinis pa. Ang ganda talaga nito. Tingnan mo naman yung mga borloloy niya.
Cute ang design, napaka-unique. So, ang mailalagay mo dito, maliit kasi siya guys. Baka cellphone lang at maliit na wallet. Ito may nakikita akong leather na Chanel guys. Ang cute ng kulay niya guys. May dumi na siya. Pricey pa rin no. Ganyan ang tatak ng Chanel. Pero maganda pa talaga yung leather. Kung walang dumi yun, wala yan dito. Saka hindi ganun ang presyo. Mas mahal pa. Ito naman isang Marni. Napakaliit na pala nito. Pero ganyan ang presyo. Ito guys, mukhang bago pa at ang ganda pa talaga niya. Walang gasgas at ang linis. At isang Burberry ito at napakaganda pa talaga lalo na sa personal guys. Ang ganda, napaka-bright ang kulay. At tingnan ko sa loob, napakalinis. Walang bakat na kahit itim. Pati yung hawakan niya, ang ganda, walang gasgas. Ay, ito solid talaga. Tama lang din yung laki ha. So guys, ang ganda nito. Hindi siya common tingnan. At mura pa, napakamura na yan sa ganyang presyuhan. Guys, itong Gucci napakaganda, napakalapat at malaki din. Isa naman itong pack bag. Kung sa personal makikita nyo to, ang ganda. Sobrang linis pa. Medyo pricey nga lang. Pwede na yan sa presyo na yan. Dahil kung bago din yan, baka 100k rin yan. So, ito may MCM. Maganda pa siya at wala rin siyang gas-gas. Perfect. Hindi siya maitim. Galing ang linis. So, kumikintab sa camera ko. Tingnan mo yung hardware niya. Yung logo na M. Wow, hindi na-fade dahil naka-plastic pa. At ito naman ay isang Burberry. Ang ganda rin ng leather niya guys. O, walang gas-gas. At malinis pa. Maliit nga lang. Pero tama na yan. Pang handbag. Cute din. At napansin ko itong Jimmy Choo. Maganda at napakalinis. Mukhang hindi rin siya pre-love guys. Tingnan nyo naman oh. Napaka-cute ang style. Tama lang din. Yung laki niya katamtaman. Kaya perfect.
So may nakita ako ditong Chloe. Napakaganda, ang cute, pero ang bigat guys. Tataka na ako bakit ganito kabigat na ang ano niya, yung chin lang naman at saka yung hawakan. At nung tiningnan ko yung puwet niya, grabe guys, parang salamin. Ang kintab. At in fairness naman yung gold niya hindi nag-fade. So ibig sabihin pang occasional ang forma niya guys, pang party ba? So, dito naman banda yung mga Burberry. Pansin ko lang, ang dami ring Burberry ngayon na. At magaganda rin guys, hindi siya marurumi. Mukhang mga bago pa rin to. At ito naman ay isang MCM na pack bag. Napaka-cute pati yung style niya at mukhang malinis pa din siya. In fairness naman yung hardware ng MCM, napaka-clear pa yung gold. Hindi nag-fade. So ito naman ay isang coats, napakalinis din, ang ganda pa ng kulay. Tama lang din yung laki at two-waist naman siya. Pwede siyang pang sling bag at pang handbag. So astig naman ang kulay nitong pack bag na tong MCM. Laki pa guys. At mapakalinis din. Wala siyang ika-itim-itim. Walang bakat na itim or gas-gas. Ito na naman, may Balenciaga na naman. Ganito talaga ang presyuhan pag Balenciaga. As usual, napakalinis. Ang bagong-bago na naman guys. Ito perfect talaga. Ito napakalinis. So medyo malaki siya guys ha. Ang ganda talaga. Pati yung hawakan niya hindi nangingitim. Walang kagasgas-gasgas at wala ring watermark. Pansin ko rin, ang daming Jimmy Choo ngayong taon na to. Ito guys, iba-ibang kulay at magaganda pa. At hindi rin siya use na use ha. Hindi siya gamit na gamit talaga. Kasi maganda, pati yung hawakan niya talagang hindi nangingitim. So kayo na humusga.
mga konti lang ang budget. Meron lamang Michael Kors. Ito mukhang bago pa. Maganda naman siya at mura pa. Yan guys, oh. Two-ways siya. Pwede siyang pang handbag or pang crossbag. Ang ganda. Pati yung kulay naman niya maganda. Itong Gucci na to guys, maganda, malinis din. At higit sa lahat, mura pa. Yung ano niya guys, yung leather white niya, walang itim. At wala ding gas-gas, napakalinis. At higit sa lahat, napakamura din. Yung style nga lang, kung bet nyo. So, ito naman may Michael Kors na naman dito. Napaka-cute din ito guys. So, tingnan nyo naman. Oh. Ito ang uso ngayon din.